Good day sa aking mga subscribers, viewers, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tara na't samahan niyo ako sa paglilinis ko ngayong umaga. Ganito pala ang buhay ng isang caregiver dito sa Taiwan. Hindi lang ako nakatutok sa aking alaga, kundi naglilinis din ako ng bahay. Parte din kasi ito ng trabaho ko, ang panatilihing malinis ang bahay para iwas sa mga alikabok upang hindi madaling magkasakit si Lola. Pag malinis kasi ang bahay, maaliwalas ang paligid. Habang tulog pa si Lola, ay maglilinis muna ako ng bahay para pag gising niya, mag-prepare na ako ng kanyang pagkain. Tamad kasi si Lola mag-exercise, kaya yun, patulog-tulog na lang ang trabaho. Pinapabayaan ko rin kasi pag-aaway pa kami pag pipilitin ko pang mag-exercise. At saka sabi naman ng anak niya, pabayaan ko na lang daw siya kasi matanda na at kung anong gusto niya, yun na lang ang masusunod kaysa pilitin pa namin tapos mag-aaway pa kami. Ito lang naman ang daily routine ko. Ang maglilinis ng bahay, magluluto, tsaka maglalaba. Yun lang. Tapos pagkatapos ng gawain, wala na akong ginagawa. Pag natulog na si Lola, matutulog na rin ako. At saka hindi naman po araw-araw ang paglilinis ng bahay. Pag ngayon, na-map ko, tapos bukas, wawalisan ko na lang. Kaya madali lang itong trabaho. Kaya hay lang ba? Hindi naman mahirap ang trabaho dito. Pagkatapos kong maglinis, wala na akong gagawin. Ang kailangan ko lang, tutukan ko si Lola para hindi siya matumba. Kasi minsan natutumba siya Dahil nga sa katandaan, hindi niya maibalance yung katawan niya. Kaya kailangan kong alalayan papunta ng CR, maligo, tapos kumain. Yan lang. I prefer na gagamitin ko yung kamay ko sa pag-mop kaysa gagamitin ko yung pang-mop. Dahil mas mabilis akong kumilos pag yung kamay ko yung gagamitin ko. Tapos yuyuko ako. Mas malinis pa tignan. Kasi yung mop minsan hindi naman natatanggal lahat yung mga alikabok o yung may buhok ba. Maraming mga buhok na nalalaglag. Kaya yun, mahirap din tanggalin. Kaya mas mainam yung kamay ko na lang tapos yuyuko ako. Mas mabilis pa yung trabaho ko. And this tempted heart keeps calling your name, though you love someone, I still feel the same. Maybe it's wrong, but it feels so right, loving you softly through these lonely nights. I tried letting go, like dust in the wind, but every road I take leads to you again. Pagkatapos ko ngang naglinis ay maglalaban naman ako. Yung mga damit na to hindi damit ng mga anak ni Lola at saka ako. Tulong ko din sa kanila. Hindi nila sinabi na lalabhan ko pero linalabhan ko din.
Madali lang naman ang paglaba. Hindi ko naman kukusutin mga to. Palagay lang dun sa washing machine. Tapos, hayaan lang. Hanggang sa matapos. Automatic na itong washing machine nila. Hahanguin ko na lang pag sampay ko na. Yun lang. Ayan at alas 12 na pala. Painit ko na lang tong ulam na linuto nila kagabi. Hindi kasi ako nagluluto dito. Yung anak ni Lola ang tagaluto. Pag dating sa trabaho, nagluluto siya ng gabi para kakainin namin ng kinabukasan. Pwede rin naman ako magluto pero mas masarap kasi yung luto niya. Pero kung wala siya, ako din naman yung nagluluto. Natin kumulo. Tapos na. So, cat. Natin dito sa table. Okay na. We have shrimp soup. Kain tayo guys. Have shrimps. Kain siya.昨天搅蛋到外头吃了。Ang